Nagsimula ang bagong araw sa Barangay San Rafael. Ang unang liwanag ng bukang liwayway ay dumaan sa mga sanga ng mga puno, tumagos sa mga luma at kulay asul na bubong, na basang-basa ng hamog mula sa umaga. Ang buong baryo ay tahimik at payapa sa gitna ng malawak na mga bukirin, kung saan ang mga daan na gawa sa putik ay may bakas pa ng mga ulan mula kagabi. Ang hangin ay malamig at sariwa, may halimuyak ng basang lupa mula sa malakas na ulan na nagpaparamdam ng kapayapaan at kaginhawahan sa puso ng bawat isa. Dito, ang lahat ay mabagal, parang isang himig na dahan-dahan na tinutugtog, at ang ritmo ng buhay ay tila nalilimutan sa paglipas ng panahon. Ang mga makikitid na kalye ay walang tao, tanging ang tunog ng mga ibon na umaawit at ang mga dahon na humahaplos sa hangin. Bagamat hindi isang mataong lungsod, ang Barangay San Rafael ay may kakaibang katahimikan at ganda. Ang unang sinag ng araw ay parang isang obra na unti-unting nabubuo, dumaan sa mga agwat ng mga dahon at nagbigay ng lilim sa mga bahay na may pulang bubong, na may simpleng ganda ngunit puno ng init. Ang mga berdeng bukirin, matataas na puno at ang mga bahay na tahimik na nakatago sa lilim ng mga puno ay nagbigay ng isang tanawin ng kapayapaan. Lahat ng bagay ay tila hindi apektado ng magulo at maingay na buhay sa makabagong panahon. Ang hangin dito ay may kakaibang pakiramdam. Bawat umaga, kapag ang unang sinag ng araw ay tumama sa lupa, mararamdaman ang pagbabago mula sa katahimikan ng gabi patungo sa isang araw na puno ng pag-asa. Isang bagong umaga ang sumik at ang buhay ay magpapatuloy. Bagamat walang bagong mangyayari, ngunit nagdadala pa rin ito ng isang pakiramdam ng katahimikan na parang lahat ng bagay ay nakatakda na. Si Lina, 48 taong gulang, ay nakaupo mag-isa sa luma at kahoy na mesa sa maliit na kusina. Ang mga kamay niyang bihasa ay dahan-dahang iniangat ang tasa ng mainit na kape, at ang init ay unti-unting kumalat sa kanyang mga daliri at dumaloy sa kanyang buong katawan. Nilasahan niya ang pait at bango ng kape na siya mismo ang naghanda. Ito ang kanyang araw-araw na ugali. Isang umaga na hindi pwedeng mawala ang isang tasa ng matapang na kape, sapat upang magising ang mga pandama. Sa labas ng bintana, ang mga unang sinag ng araw ay unti-unting nagpapaliwanag sa buong paligid. Ang mga ibon ay umaawit ng masaya. Ang hangin ay humuhuni sa mga dahon ng puno, at ang tunog ng walis ng isang tagalinis ay gumagawa ng isang himig na nakaka-relax, na parang bumabati ng isang bagong araw. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, ang lahat ng alalahanin at kaba ay parang naiwang sa likod. Tanging siya at ang mga tahimik na sandali ng umaga ang naroroon. Pakiramdam ni Lina na ang paligid ay pamilyar at payapa. Hindi siya nagmamadali, wala siyang alalahanin, at walang anumang bagay na nagtutulak sa kanya na kumilos. Lahat ng bagay ay parang huminto upang bigyan siya ng oras na tamasahin ang mga sandali ito. Ang tasa ng kape ay isang aliw sa kanyang abalang mga araw, ngunit ito rin ang regalo na ibinibigay niya sa sarili tuwing umaga. Naupo siya roon, tahimik, at ipinikit ang kanyang mga mata upang magkasabay ang kanyang kaluluwa sa mga banayad na tunog ng kalikasan. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang lamig ng hangin at ang katahimikan ng umaga, at nagtanong sa kanyang sarili, ano kayang mangyayari sa araw na ito? Ang mga alalahanin ng buhay ay maaaring dumapo sa kanya anumang oras, ngunit sa umaga ito, si Lina ay naglaan ng oras para sa sarili upang maramdaman ang kapayapaan. Alam niyang bawat araw ay pareho. Ang kape ay isang maliit na sandali na nagpapaalala sa kanya upang magsimula ng isang bagong araw at maghanda para sa mga pagsubok na darating. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam, parang may pagbabago na malapit na. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa bintana, kung saan ang mga sinag ng araw ay dumaan sa mga sanga ng puno. Lahat ng bagay ay pareho, tahimik, tulad ng mga nakaraang umaga. Ngunit ngayon, may isang pakiramdam na iba.
sa loob ni Lina. Isang pakiramdam na hindi pa niya kayang ipaliwanag sa ngayon, ngunit para bang ang lahat ng bagay ay nagbabago. Naalala niya ang mga nakaraang taon, ang mga panahon ng hirap, kung saan ang trabaho, pamilya, at lahat ng mga responsibilidad ay nagbigay sa kanya ng kaunting oras para sa sarili. Pinangarap niya ang ganitong buhay, ngunit ngayon na naroroon na, pakiramdam niya ay may isang kakaibang kalungkutan. Siguro dahil sanay na siya sa abalang buhay, sa mga deadlines, sa mga alalahanin, at sa mga tawag na walang tigil. Ngunit ngayong araw, parang huminto ang lahat. Walang tunog ng telepono, walang nagsasabi sa kanya na magtrabaho, at walang anumang bagay na nagpapastress sa kanya. Nariyan lamang siya, ang tasa ng kape, at ang katahimikan sa paligid. Isang mahalagang sandali na hindi niya pwedeng palampasin. Inisip niya, ngayong araw ay magiging ibang araw. Isang araw na walang pressure, walang bigat. Isang araw kung saan maaari kong mabuhay para sa sarili ko, gawin ang mga bagay na gusto ko, at namnamin ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa oras na ito, nais lamang niyang tamasahin ang sandaling ito, ang sandali ng katahimikan at kapayapaan. Ibinaba niya ang tasa ng kape sa mesa, tumayo, at lumabas. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang tinamaan ang kanyang mukha, nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng ginhawa. Tama ang kanyang mga pangarap, ang buhay na ito ay hindi kailangang laging puno ng pagmamadali at alalahanin. Minsan, isang tahimik na umaga, isang tasa ng kape, at isang sandali ng pagninilay ay sapat na. Ngayong araw, maglalaan siya ng oras para gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin upang muling tuklasin ang kanyang sarili at maramdaman ang lahat ng bagay sa paligid. Naniniwala siya na minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula mula sa mga maliliit na bagay tulad ng isang tahimik na umaga, isang tasa ng kape, at isang pusong handang tanggapin ang mga bagong bagay. Tumaas na ang araw, ang liwanag ay dumaan sa mga sanga ng mga puno na nagiiwan ng mga anino sa makitid na daan ng Barangay San Rafael. Kakatapos lang ni Lina mula sa palengke, bitbit ang basket ng mga sariwang gulay at prutas, pati na rin ang mga gamit na kakailanganin sa buong linggo. Ang mga daan na basa pa mula sa ulan kaninang umaga ay may bakas pa, pero hindi nito binabago ang katahimikan ng nayon. Lahat ng bagay ay pareho pa rin, tahimik at simple, na parang ang oras ay mabangis na tumatakbo. Pagdaan sa isang liko, natagpuan ni Lina ang isang lumang tindahan ng mga halaman na nakatago sa gilid ng daan. Hindi ito malaking tindahan, may 3 luma at simpleng mesa, ngunit puno ng mga paso ng halaman, kahit na may ilan na mukhang tinatamad na at malutong na ang mga dahon. Ang init ng araw ay nagpapayabang sa mga dahon, pinapansin ang mga tanim sa paligid, ngunit wala nang makakapigil na maramdaman pa rin ang buhay at lakas ng mga halaman kahit na hindi ito binibigyan ng pansin ng mga tao. Tumigil si Lina saglit, hindi dahil kailangan niya pa ng bagong halaman para sa bahay, kundi dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Palagi siyang dumadaan dito, ngunit ngayong araw, para bang mas nangingibabaw ang tindahan ng mga halaman kaysa dati. Ang mga paso ng halaman ay may itsura ng pagod na, at may mga pagkakataon na hindi ito inaalagaan, ngunit may sarili pa rin silang kagandahan, isang kahinaan at kahinhinan. Ang mga mesa, kahit matanda, ay tila may mga alaala ng nakaraan. Bawat paso ay may kwento, maaaring tungkol sa mga nag-aalaga o mga taong nagmahal sa kanila. Bawat halaman ay may kakaibang hatak, at minsan, isang tingin lang ay sapat na para maramdaman ito ni Lina. Dahan-dahan siyang lumapit, parang hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Ang mga nagtitinda ay abala sa kanilang mga transaksyon, ngunit ang maliit na tindahan ng halaman ay tahimik sa isang sulok,
kung saan siya pwedeng maglaan ng oras para magpahinga at tamasahin ang katahimikan. Sa ilalim ng isang mesa, isang maliit na putos ang nakatambad. Ang mga dahon nito ay berdeng-berde, kumikislap sa liwanag. Isang maliit na halaman, ngunit may malakas na buhay. Tumingin si Lina sa sticker sa paso at hindi maiwasang ngumiti habang binabasa ang nakasulat. Madaling alagaan, hindi kailangan ng green thumb. Nagulat si Lina. Hindi siya eksperto sa pagpapalago ng mga halaman. Kadalasan ang mga halaman na tinatanim niya ay nauurong. Ngunit may kakaibang bagay siya sa mga halaman, yung pakiramdam ng buhay, ng kalikasan na dala nila. Nang tignan ang putos na ito, naramdaman niyang magaan at parang ito ang tamang halaman na kaya niyang alagaan nang hindi nararamdaman ang pressure. Ito na ba ang senyales ng bagong simula sa buhay niya? Baka hindi pa siya talaga naglaan ng pansin sa mga halaman. Pero ngayon, naisip niya na dapat ay maglaan siya. Hindi kailangan ng komplikasyon. Kailangan lang ng pagmamahal at pangangalaga at makikita ang bunga. Parang ganun ang buhay. Hindi kailangang maging komplikado. Hindi kailangan ng sobrang pag-aalala para makamit ang mga magagandang bagay. Hindi kayang tanggihan ni Lina ang mga tanim na ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang paso. Naramdaman ang bigat nito at ang lamig ng lupa sa loob ng paso. Hindi niya talaga plano bumili ng halaman. Ngunit ngayon, may isang bagay sa kanya na nagsasabi na ito na ang tamang desisyon. Inilagay niya ang paso sa eco bag. Parang ang desisyon ay kusa na lang nangyari, walang masyadong iniisip. Siguro ay pangdekorasyon lang, sabi ni Lina sa sarili. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya na hindi niya naramdaman noon. Marahil ito na ang simula ng isang pagbabago sa buhay niya. Hindi niya alam, ngunit nararamdaman niyang tama ang desisyon. Nagbayad siya sa tindera, kinuha ang tag ng halaman, at naglakad palayo. Bagamat wala siyang kasama upang magbahagi ng kanyang kasiyahan, nararamdaman pa rin niyang masaya siya, para bang lahat ay handa na. At ngayon ay maghihintay na lang siya kung anong mangyayari. Hindi niya kailangan alamin kung ano, basta't masaya siya sa proseso. Alam ni Lina na ang photos na ito ay hindi lamang isang simpleng dekorasyon. Isa itong senyales, isang maliit na hakbang tungo sa pagbabago, kahit na maliit pero sapat na upang maparamdam sa kanya na kaya niyang gumawa ng iba sa kanyang buhay. Ngumiti siya ng bahagya, naramdaman ang saya sa puso na parang ang lahat ay nagsisimula ng magbukas ng bagong landas. Inilagay niya ang maliit na putos sa mesa at tumunga. Habang tinititigan ito ng ilang saglit, napansin niyang ito ang bahagi ng bagong espasyo na nilikha niya para sa kanyang sarili. Isang espasyo ng katahimikan at pag-asa. Hindi niya alam na ang photos na ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng buhay niya, ngunit sa ngayon, nagdala ito ng saya at pag-asa. Nahanap niya ang isang bagong bagay, kahit na maliit lang, ngunit sapat na upang maparamdam sa kanya na maraming magagandang bagay ang naghihintay sa kanya. Kinabukasan, nagising si Lina sa katahimikan ng kanyang bahay. Ang unang sinag ng araw ay muling pumasok sa bintana, binigyan ng espasyo ng malumanay na liwanag. Nilinis niya ang kanyang mukha, nagsuot ng simpleng damit at pumasok sa kusina kung saan naroon pa ang mga bakas ng umaga, kahapon, ang hindi natapos na tasa ng kape at ang maliit na putos na halaman na nakatayo sa luma niyang mesa. Umupo si Lina, nagbuhos ng mainit na kape at tinignan ang baby verde, ang maliit na halaman na nagpapakita ng sariwang kagandahan ng kulay berde. Magandang umaga, baby verde, bulong niya. Ang kanyang mata ay malambing. Kamusta ka? Gusto mo ba ng tubig? Ang maliit na tanong na ito ay umabot sa hangin, parang isang bagong ugali na siya ay nagsimulang itaguyod para sa kanyang sarili. Hindi siya naniniwala noon sa mga tahimik na umaga, hindi siya naniniwala sa mga sandali ng katahimikan, pero ngayon, kasama ang putos na halaman, parang nakikipag-ugnayan siya sa isang bagay na hindi nakikita
Isang buhay na minsan ay inaakala nating hindi mahalaga. Pinagmamasdan niya ang mga dahon ng halaman, nararamdaman ang buhay na dahan-dahang dumadaloy sa bawat ugat nito. Ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tahimik, parang ang mundo ay huminto sa agos ng oras. Walang ingay mula sa labas, walang mga abiso na dumating sa kanyang telepono. Tanging siya, ang tasa ng kape, at ang maliit na halaman, parang isang tahimik na kaibigan na palaging nandiyan upang ibahagi ang mga sandali ng katahimikan sa umaga. Inabot ni Lina ang watering can at dinilig ang baby verde. Ang bawat patak ng tubig ay nahuhulog sa lupa, pumapasok sa mga ugat ng halaman. Pinagmamasdan niya ito parang isang ina na nag-aaruga sa kanyang anak, at sa sandaling iyon napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang katahimikan ay hindi lamang isang agwat sa buhay, kundi isang paraan upang muling magkakonekta sa sarili, sa kalikasan, at sa mga simpleng bagay na matagal na niyang nakalimutan. Sa mga nakaraang taon, nabuhay siya sa isang mundong puno ng ingay. Ang tunog ng telepono, ang alarm ng orasan, ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Tila ba nakasanayan na niya ang mga ingay, at minsan mahirap niyang isipin ang isang araw na dumaan na walang naririnig na mga tunog. Pero ngayon, nang ang katahimikan ay dumating sa kanyang bahay, parang may isang bagay na nagbago. Walang tunog ng TV, walang tunog ng telepono, at walang pagmamadali sa pang-araw-araw na buhay. Tinanggap na ni Lina na ang buhay ay hindi lamang umiikot sa trabaho at mga tawag na walang katapusan. Ngayong araw, siya ay umupo sa kusina, tinanaw ang halaman, at naramdaman na minsan ang katahimikan ay siyang susi upang muling mahanap ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Huminga ng malalim si Lina at naramdaman ang malamig na hangin ng umaga. Naiisip niya ang mga araw ng pagmamadali, mga pagkakataong wala siyang oras para itanong kung ano ang nararamdaman niya. Laging tumatakbo sa trabaho, nag-aalala para sa hinaharap, pero sa mga sandaling ito, napagtanto niyang walang mas mahalaga kaysa sa katahimikan ng kaluluwa. Hindi na siya nararamdaman na kailangan gawin ang lahat ng bagay sa isang araw. Hindi na siya pagod sa mabilis na takbo ng buhay. Ang katahimikan ay hindi isang walang kabuluhan na bagay. Ito ay ang koneksyon sa sarili, sa mundo, at sa maliliit na bagay sa buhay. Isang sandali lamang ng pagpapahinga, huminga ng malalim, at naramdaman niya ang kapayapaan na matagal niyang namiss. Marahil, natutunan ni Lina na hindi kailangang maghanap ng mga malalaking pagbabago. Minsan, sapat na ang umupo ng tahimik, maramdaman ang presensya ng mga simpleng bagay upang magkaroon ng kapayapaan sa kaluluwa. Bawat umaga, kapag siya ay umiinom ng kape at pinagmamasdan si Baby Verde, isang maliit na kasiyahan ang umuusbong sa kanyang puso. Hindi ito isang malaking kaligayahan, hindi ito mga malalaking pagbabago, kundi isang simpleng kasiyahan, isang banayad na kasiyahan. Tinitingnan niya ang mga dahon ng halaman, nararamdaman ang buhay na dahan-dahang lumalaganap, na para bang isang paalala ng tibay at lakas. Bagamat isang maliit na halaman, si Baby Verde ay nagbigay ng bagong pananampalataya kay Lina na ang lahat ng buhay ay maaaring lumago kahit sa anong kalagayan. Tinutok ni Lina ang kanyang mga mata sa halaman araw-araw, at unti-unti ito ay naging bahagi ng kanyang buhay, isang bahagi ng kanyang espasyo na hindi na matanggal, parang isang tahimik na kaibigan. Bawat paggising sa umaga, nararamdaman ni Lina ang saya dahil sa isang bagay na nagbago sa kanya. Hindi na siya nararamdaman na ang buhay ay isang walang katapusang serye ng trabaho. Ngayon, maaari siyang umupo, mag-enjoy ng tasa ng kape, at maramdaman ang presensya ng mundo sa paligid niya. Tinitingnan si Baby Verde, napagtanto ni Lina na ang mga malalaking kasiyahan ay hindi laging dumarating mula sa mga malalaking kaganapan. Minsan, sapat na ang isang maliit na halaman
isang sandali ng katahimikan, at ang presensya ng mga simpleng bagay upang magbigay ng init sa puso. At siya, sa mga umaga tulad nito, ay natutunan na ang kaligayahan ay hindi kailangang hanapin ng malayo, nasa maliliit na bagay, sa mga tahimik na sandali, sa koneksyon sa kalikasan at sa sarili. Araw-araw, umuupo si Lina, tinitingnan si Baby Verde, at nararamdaman ang kapayapaan na dulot nito. Isang maliit na kaligayahan, ngunit naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Na-realize niya na bawat araw, kahit may mga pagsubok at paghihirap, kung marunong magpasalamat sa mga simpleng sandali tulad nito, ang buhay ay laging puno ng kasiyahan at kapayapaan. Ang maliit na mundo ni Lina ay unti-unting naging mas luntiang. Hindi lamang ang potos na Baby Verde ang nakuha niya, nagsimula na siyang magdagdag ng mga bagong kaibigan sa kanyang koleksyon. Bawat halaman ay nagdadala ng bagong simula at natatanging enerhiya. Una narito ang kalateya, na may mga dahon na may kakaibang pattern na parang mga likhang sining ng tubig. Tinawag niya itong Kaloy Kalateya, isang pangalan na tila banayad at magaan, na akma sa kahinaan at pagiging maselan ng halaman. Sumunod ay ang cactus, isang matibay na halaman na hindi natatakot sa hirap at pagsubok. Tinawag niya itong kalbo, isang pangalan na maikli, ngunit nagpapakita ng lakas at tibay ng halaman. Para sa kanya, ang cactus ay hindi lamang simbolo ng pagtitiyaga kundi isang paalala tungkol sa kakayahang magtiis ng sarili. Hindi rin pwedeng mawala ang rosemary, ang halamang huwang tao na may kaakit-akit na amoy at nakakapagpalubag ng kalooban. Tinawag niya itong rosemary, isang simpleng pangalan ngunit may malalim na kahulugan, angkop para sa isang maliit at malinis na halaman. Para itong simbolo ng pagpapahinga at mga tahimik na sandali sa buhay. At sa wakas, nakakuha siya ng aloe vera, isang halamang may mahahabang at matigas na dahon, kilala sa kakayahang magpagaling ng sugat. Tinawag niya itong aloha, isang pangalan na may kahulugan ng kagandahan at romantisismo. Inisip niya, balang araw, tutulungan siya ni Aloha kapag siya'y pagod, isang kaibigang laging handang magbigay ng aliw at magpaginhawa ng mga alalahanin. Bawat halaman ay may kanya-kanyang pangalan, at sa kanya, bawat pangalan ay may bahagi ng kaluluwa ng halaman. Ang mundo ng mga halaman ni Lina ay patuloy na naging mas makulay at mas iba-iba. Bawat paso ay isang kaibigan, isang bahagi na hindi matatawaran sa kanyang tahanan. Naramdaman niya na nakatagpo siya ng espesyal na koneksyon sa kalikasan, at ang mga berde niyang kaibigan ay naging hindi maaalis na bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Nagsimulang mapansin ni Lina na ang pangangalaga ng mga halaman ay hindi lamang isang libangan, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Bawat umaga, bago magsimula ang abalang araw, naglalaan siya ng hindi bababa sa isang oras para alagaan ang bawat halaman sa kanyang bahay. Hindi lang basta pagtutubig o pag-aalaga sa mga dahon, kundi bawat galaw ay may kasamang pagmamahal at maingat na pag-aalaga. Maingat na sinuri ni Lina ang lupa sa paso ng mga halaman, tinitiyak kung kailangan nila ng karagdagang tubig, pinupunasan niya ang bawat dahon ng Kaloy Kalateya upang mapanatili ang kanilang kagandahan at kislap. Bawat pagdapo sa dahon ng halaman ay nagbibigay sa kanya ng isang espesyal na koneksyon, para bang nararamdaman din ng halaman ang kanyang pag-aalaga. Para sa kalbo, hindi niya kailangang maging masyadong maingat. Ang cactus ay isang matibay na halaman, hindi nangangailangan ng masyadong pag-aalaga, ngunit binibigyan pa rin niya ito ng oras upang masusing obserbahan. Natutunan ni Lina mula kay kalbo ang pagtitiyaga at ang kakayahang mag-survive sa matinding mga kondisyon. Bawat pagkakataon ng pag-aalaga niya sa cactus, nadarama niya na parang siya'y pinapalakas din nito. Ang rosemary ay nangangailangan ng mas maselang pangangalaga. Alam ni Lina na ang rosemary ay sensitibo sa kapaligiran,
kaya't palagi niyang inilalagay ang halaman sa lugar na may banayad na sikat ng araw at malamig na hangin. Madalas niyang inaamoy ang kaaya-ayang amoy nito at parabang ang lahat ng tensyon sa katawan ay nawawala. Para kay Aloha, isang espesyal na kapayapaan ang nararamdaman ni Lina kapag nag-aalaga siya. Tuwing dinidiligan niya ito, naaalala niya ang mga romantikong sandali sa buhay at ang mga pangarap ng isang payapang buhay. Ang aloe vera ay isang simbolo ng pagpapagaling at tuwing tinitingnan ito, nararamdaman niyang siya'y muling nabibigyan ng lakas, para bang ang lahat ng hindi magagandang bagay sa buhay ay maaaring pagalingin at pagaanin. Araw-araw, nagsimula ng maging isang regular na gawin ni Lina ang pangangalaga sa kanyang mga halaman. Hindi lamang ito nakatulong sa paglago ng mga halaman, kundi ito rin ay nakatulong sa kanya na maging mas matiyaga at mas kalmado. Ang bawat umaga ay naging isang banal na ritual kung saan naglalaan siya ng buong pansin sa mga maliliit na nilalang sa paligid at sa proseso, pinapalakas din niya ang sarili. Ang bawat halaman sa bahay ni Lina ay hindi lamang isang bahagi ng kanyang kapaligiran, kundi isang kwento na naglalarawan ng kanyang mundo sa loob. Ang Kaloy Calathea ay hindi lamang isang maganda at kaakit-akit na halaman, kundi isang pagpapakita ng kabaitan at kalmado sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman ni Lina ang pasensya na kailangan upang alagaan ang Calathea, tulad ng pagpapahalaga at pangangalaga sa mga malalambot na bahagi ng kanyang sariling buhay. Si Kalbo, ang matibay na cactus, ay isang simbolo ng katatagan na siya ay nakamtan mula sa mga mahirap na taon ng buhay. Isa itong paalala sa mga pagsubok na kanyang nalampasan at sa lakas na natutunan niya mula sa buhay. Tuwing inaalagaan niya ang cactus na ito, naaalala ni Lina ang mga mahihirap na sandali at kung paano siya nanatiling matatag sa harap ng mga pagsubok. Si Rosemary, ang rosemary, ay isang simbolo ng kanyang mga damdamin ng pagiging sensitibo. Alam ni Lina na siya'y madalas mahulog sa pagiging malambot, na para bang siya'y madaling masaktan at magdusa. Ngunit sa mismong sensitibong katangiang ito, natagpuan niya ang kagandahan at kalinawan. Ang rosemary ay parang isang kaibigan, laging handang makinig at magbahagi ng mga saloobin na hindi niya kayang ipahayag sa iba. At sa wakas, si Aloha, ang aloe vera, ay isang simbolo ng romantisismo at pag-asa. Tuwing tinitingnan niya si Aloha, para bang napapalibutan siya ng isang banayad na mundong puno ng kapayapaan. Ang aloe vera ay isang paalala ng mga araw na ang mga sugat ay gumagaling at ang pag-ibig ay palaging naroroon. Bawat halaman ay may kanya-kanyang personalidad na nagpapakita ng mga aspeto ng kanyang pagkatao. Hindi lang sila mga halaman, kundi mga kaibigan at katuwang sa buhay. Napansin ni Lina na ang pangangalaga sa mga ito ay hindi lamang isang gawain, kundi isang paraan upang kumonekta muli sa sarili at sa mga damdamin sa kanyang puso. Tuwing umaga, kapag ang unang liwanag ng araw ay pumasok sa kwarto, nagsisimula na si Lina sa kanyang araw, ang pagkakaroon ng maliit na pag-uusap sa kanyang mga maliliit na kaibigan. Pumasok siya sa kwarto, may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakapikit dahil sa liwanag, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mga halaman na dahan-dahang tumutubo at namumulaklak sa tahimik na espasyo. Lumapit siya sa bawat paso, hinaplos ang malambot na mga dahon ni Baby Verde at bumulong. Magandang umaga, Baby Verde. Mukhang lumaki ka na nga kaunti. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang simpleng papuri, kundi isang pagpapakita ng pagmamahal na ibinibigay niya sa kanyang mga halaman. Para kay Lina, ang bawat bagong dahon ay isang palatandaan ng paglago, isang maliit na hakbang sa buhay, tulad ng paraan ng kanyang sarili na unti-unting lumalago at nagbabago araw-araw. Tinanong niya ang kanyang sarili kung naririnig ba ng mga halaman ang kanyang mga salita, ngunit sa loob ng kanyang puso, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga
ay nararamdaman niyang may koneksyon siya sa mga ito sa isang espesyal na paraan, kahit na sa pamamagitan lamang ng mga malumanay na salita. Hindi lang si Baby Verde ang kanyang kausap. Minsan ay kinakausap din niya ang iba pang mga halaman, si Kaloy Calathea, si Kalbo, si Rosemary, at si Aloha. Bawat isa sa kanila ay may pangalan at pinaniniwalaan niyang ang bawat pangalan ay may kasamang isang bahagi ng personalidad na espesyal para sa bawat halaman. Si Kaloy Calathea ay tila naririnig ang papuri sa kanyang kagandahan, samantalang si Kalbo ay nakakaramdam ng lakas mula sa mga papuri ni Lina. Si Rosemary ay nararamdaman ang pag-aalaga at pagmamahal, at si Aloha ay tila nagdadala ng isang pakiramdam ng kapayapaan sa puso ni Lina. Bagamat hindi kayang magsalita ng mga halaman, nararamdaman ni Lina na ang mga sandaling iyon ng pag-uusap ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga, isang paraan ng emosyonal na koneksyon na hindi niya mahahanap sa ibang lugar. Napagtanto niya na ang pag-uusap sa mga halaman ay hindi lamang upang alagaan sila, kundi upang alagaan din ang kanyang sarili, upang magbigay ng kalmado at kasiyahan sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang proseso ng pag-aalaga ng mga halaman, natutunan ni Lina na ang kaligayahan ay hindi palaging nagmumula sa mga malalaking bagay. Hindi kailangan ng isang matagumpay na karera o marangyang buhay upang maramdaman ang kasiyahan. Ang mga simpleng kaligayahan, tulad ng pag-uusap sa mga halaman araw-araw, ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Ang kaligayahang iyon ay hindi nasusukat sa pera o kasikatan, kundi sa katahimikan ng puso tuwing tinitingnan niyang lumalaki at yumayabong ang kanyang mga halaman. Naalala ni Lina ang mga nakaraang araw nang palaging nangangarap siya ng isang perpektong buhay, isang buhay kung saan ang bawat araw ay puno ng tagumpay at malalaking kasiyahan. Ngunit ngayon, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga malalaking bagay. Maaaring matagpuan ito sa mga maliliit na detalye, sa isang bagong dahon, sa magandang araw, sa tahimik na sandali ng pagtutubig sa mga halaman. Ngumiti si Lina, naramdaman ang kasiyahan mula sa mga simpleng sandaling iyon. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang nauunawaan na ang kaligayahan ay hindi malayo. Nasa tabi lang ito, sa mga simpleng bagay, sa mga pangaraw-araw na ugali na patuloy niyang pinapalaganap. At marahil, ang simplisidad na iyon ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan na hinahanap-hanap niya. Isa pang mahalagang aral na natutunan ni Lina mula sa pangangalaga ng mga halaman ay ang kahalagahan ng pasensya. Alam niyang ang mga halaman ay tumutubo ng mabagal, at madalas niyang kailangang maghintay ng matagal upang makita ang mga bagong dahon na dumarating, upang maramdaman ang kanilang paglago. Tulad ng mga halaman, ang buhay ni Lina ay hindi laging mabilis at madali. Lahat ng pagbabago ay nangangailangan ng oras, at minsan, ang pasensya ay siyang pinakaimportanteng susi. Naalala ni Lina ang mga unang araw ng pag-aalaga sa Baby Verde. Ang mga unang dahon ay lumabas ng dahan-dahan, at siya'y nag-aalala kung ang halaman ay magkakaroon ng lakas upang lumago. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang halaman ay nagsimulang tumubo ng mas malakas. Ang mga dahon ay unti-unting lumaki, at natutunan ni Lina na ang pasensya ay siyang naging susi sa paglago ng halaman. Tulad ng halaman, natutunan ni Lina na magpatawad sa sarili at maging mapagpasensya. Hindi siya maaaring magmadali sa mga pagbabago, tulad ng hindi kayang magbago ng halaman sa isang gabi. Lahat ng bagay ay nangangailangan ng oras, at ang pasensya ay isang mahalagang katangian na tumutulong sa kanya upang pahalagahan ang bawat hakbang sa buhay. Bawat araw na nag-aalaga siya ng mga halaman, si Lina ay natututo ng higit pang mga aral tungkol sa pasensya. Hindi na niya nararamdaman ang presyon na kailangan niyang magawa ang lahat ng bagay agad-agad. Alam niyang ang mga bagay ay darating sa tamang panahon,
At kung magpapatuloy lang siya, ang bawat maliit na hakbang ay magdadala sa kanya sa mas malaking tagumpay. Ngumiti siya, iniisip na natagpuan niya ang kanyang kapayapaan sa buhay, sa pagtutok sa pasensya at pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang pasensya ay hindi lamang tumutulong sa mga halaman na lumago, kundi pati na rin kay Lina. Nararamdaman niyang siya ay lumago, natututo kung paano harapin ang buhay na may pasensya, at ito ay isang mahalagang aral na natutunan niya mula sa kanyang mga maliliit na kaibigan. Ang mundo ni Lina, na dati ay binubuo ng mga tahimik na umaga na may kape at mga halaman, ay nagsimulang magbago sa mga kaakit-akit na paraan. Isang umaga, habang inaalagaan niya si Baby Verde, narinig niya ang mga pamilyar na tawag ng mga bata mula sa labas ng kanyang bakuran. Tumakbo sila papunta sa kanya, may mga mata na puno ng kuryosidad habang tinitingnan ang mga halaman sa paligid. "Tita Lina, anong klase ng halaman ito?" tanong ng isang batang lalaki na mga 7 taong gulang habang tinuturo ang kaloy kalateya na may kakaibang mga dahon. Nagpatuloy siya. "Ang ganda ng mga dahon nito." Nagsimula ng magpansin ang mga bata sa nayon ang maliit na hardin ni Lina. Mula noon, araw-araw ay may grupo ng mga batang dumadaan, umuupo sa paligid ng mga paso ng halaman, at nagtatanong kay Lina tungkol sa iba't ibang uri ng halaman. Ang mga inosenteng tanong at malalakas na tawanan ng mga bata ay nagbigay buhay sa hardin na naging mas masigla at puno ng saya. Pati na rin ang mga magulang ay nagsimulang dumaan at titigan ang mga buhay na halaman sa bakuran ni Lina. "Ang ganda ng hardin mo, Lina," ngumiti ang isa niyang kapitbahay habang tinitingnan ang paso ng rosemary na namumulaklak. "Nakikita ko na gustong-gusto ng mga bata ang tumambay dito at magmasid ng mga halaman." Naramdaman ni Lina ang init ng puso nang makita niyang nagsimula ng magbigay pansin ang mga tao sa mga halaman na inaalagaan niya. Higit pa rito, ang mga bata sa nayon ay natutunan ding mag-enjoy sa mga berdeng dahon ng mga halaman. Nais ni Lina na lumikha ng isang espasyo na hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya, kung saan makakakita sila ng kapayapaan. Ang kanyang hardin ngayon ay hindi lamang isang pribadong lugar, kundi isang bahagi ng komunidad, isang lugar na nag-uugnay sa mga tao. Ang hardin ni Lina ay unti-unting naging isang maliit na paraiso sa nayon, isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring magpunta upang magpahinga at maghanap ng kasiyahan. Ang mga berdeng dahon ay naging simbolo ng mga kwento, isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring magtipon at kalimutan ang mga pang-araw-araw na alalahanin. Sa mga weekend, ang hardin ni Lina ay laging puno ng tawanan ng mga bata, mga kwento mula sa matatanda hanggang sa mga bata, at mga sandali ng pagpapahinga habang ang mga tao ay nakaupo sa lilim ng mga puno. Tinatangkilik ang sariwang hangin at ang katahimikan ng kalikasan. Hindi inaasahan ni Lina na ang isang maliit na hardin na may ilang paso ng mga halaman ay makakalikha ng ganitong epekto sa mga tao. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang dumaan sa kanya ng mas madalas, hindi lang dahil sa mga halaman, kundi dahil nahanap nila ang kapayapaan at katahimikan sa lugar na iyon. Nararamdaman ni Lina na ang hardin ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay nila, at hindi lang ng sa kanya, kundi pati na rin ng mga tao sa paligid niya. Bawat beses na may dumaan at bumisita, ramdam ni Lina ang kagalakan sa kanyang puso. Alam niyang ang hardin ay hindi lamang nagpapaganda sa kanyang tahanan, kundi nagdadala ng koneksyon sa pagitan niya at ng komunidad. Ang mga berdeng dahon ay hindi lang mga halaman, kundi mga tulay na nagdudugtong sa mga tao, lumikha ng isang mainit na espasyo na puno ng malasakit at pagmamahal. Naramdaman ni Lina ang kasiyahan hindi lamang sa pag-aalaga ng mga halaman, kundi sa pagbabahagi ng kagalakan sa iba. Tuwing makikita niyang tumatakbo ang mga bata upang magtanong tungkol sa mga halaman,
parang pakiramdam niya ay iniiwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa bawat dahon, sa bawat sanga ng mga halaman. Ang kasiyahan ng mga bata kapag nakita nilang lunti ang mga dahon at namumulaklak ang mga halaman ay nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang mga pagsusumikap ay hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin para sa buong komunidad. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong ng mga punla, nais nilang magtanim ng mga halaman sa kanilang mga bakuran. Masaya si Lina na ibahagi ang kanyang mga simpleng karanasan kung paano alagaan ang mga halaman, kung paano magtubig, at kung paano palaguin ang mga ito. Tuwing makikita niyang may nagtatanim at nag-aalaga ng mga halaman, nararamdaman niyang ang isang bahagi ng kanyang sarili ay naipapasa sa bawat piraso ng lupa. Ang aloha na ito, pwede itong magpagaling ng balat, lalo na pagkatapos ng matinding init ng araw, sabi ni Lina sa isang kapitbahay na nagtanong tungkol sa aloe vera sa hardin. At ang kalbo na ito, matibay, hindi nangangailangan ng masyadong pag-aalaga, pero sobrang lakas nito. Sa bawat pagbabahagi ni Lina, hindi lang siya nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga halaman, kundi bumubuo siya ng mas malalim na ugnayan sa komunidad. Ramdam ni Lina na hindi lang siya nagdadala ng kagalakan sa kanyang sarili, kundi ibinabahagi niya rin ito sa iba. Ang kagalakan na ito, kahit maliit, ay nagdudulot ng init at koneksyon sa pagitan ng mga tao sa nayon. Ang hardin ni Lina ay naging isang lugar hindi lang para magpahinga kundi pati na rin para magbahagi ng pagmamahal. Ang bawat isa na dumaan ay nakakaramdam ng malasakit, ng pag-aalaga at ng pagmamahal sa kalikasan na ipinagkaloob ni Lina sa bawat dahon at sanga ng kanyang mga halaman. At para kay Lina, iyon ang tunay na kaligayahan, hindi lang sa pag-aalaga ng mga halaman, kundi sa pagbabahagi ng pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan sa mga tao sa paligid. Si Lina ay natutunan ang marami mula sa mga halaman sa kanyang hardin. Bawat halaman ay hindi lamang isang maliit na nilalang na nangangailangan ng pangangalaga, kundi may sariling kwento at natatanging personalidad na unti-unti niyang natutuklasan sa paglipas ng panahon. Inaalagaan niya ang bawat halaman ng may pagmamahal at pasensya, at bawat isa ay nagbabalik sa kanya ng paglago sa kanilang sariling paraan. Baby Verde, tahimik ngunit malakas. Si Baby Verde, ang maliit na potos, ay isa sa mga paborito ni Lina. Hindi tulad ng iba pang mga halaman, hindi ito may malalaking dahon o matingkad na kulay, ngunit isa ito sa pinakamalakas na halaman sa kanyang hardin. Hindi ito humihingi ng espesyal na pangangalaga. Kailangan lang nito ng tamang halaga ng tubig at liwanag, ngunit patuloy itong lumalago ng maayos at ang mga luntiang dahon nito ay laging nagpapasigla sa paligid nito. Para kay Lina, si Baby Verde ay isang simbolo ng tiyaga at katatagan. Bagamat hindi ito kapansin-pansin, patuloy itong tumutubo at matatag, tulad ng paraan ng kanyang buhay, tahimik ngunit matatag. Kaloy Calathea, sining at estilo. Si Kaloy Calathea ay isang natatanging halaman na may mga dahon, na may mga kakaibang guhit, parang mga obra ng sining. Laging nabibighani si Lina sa kakaibang ganda nito. Bawat pagtingin niya sa mga paikot-ikot na dahon nito ay nagdudulot sa kanya ng kalmado at romantikong pakiramdam. Si Kaloy Calathea ay may malikhaing personalidad, at kapag inaalagaan niya ito, pakiramdam niya ay parang gumagawa siya ng isang buhay na obra maestra. Ang halaman na ito ay nangangailangan ng maingat na pangangalaga, partikular sa tamang halumigmig at liwanag. Para itong mga tao na mahilig sa sining, minsan mahirap pakitunguhan, ngunit nagdudulot ng kagandahan at kabighanian sa buhay. Kalbo, maliit, ngunit malakas. Si Kalbo, ang cactus, ay isa sa mga pinakamalakas na halaman sa hardin ni Lina. Bagamat maliit at simpleng itsura, si Kalbo ay nakakaligtas sa matinding init ng araw nang hindi nangangailangan ng maraming pangangalaga. Lagi siyang tinitingnan ni Lina
bilang paalala ng lakas ng loob kahit na nahaharap sa mga pagsubok at kahit na nagtatagal lamang sa mga matitinding kondisyon. Si Kalbo ay patuloy na lumalago at matatag. Si Kalbo ay isang simbolo ng mga taong matatag, patuloy na naghahanap ng paraan upang mabuhay at malampasan ang lahat ng pagsubok, kahit na maliit lamang sa mata ng iba. Rosemary, madaling malanta, ngunit matatag. Si Rosemary, ang Rosemary, ay may medyo sensitibong personalidad. Kinakailangan nito ng maingat na pangangalaga, lalo na pagdating sa tamang halumigmig at liwanag. Napansin ni Lina na madaling malanta si Rosemary kapag kulang sa tubig o liwanag, ngunit kapag nabigyan ng tamang pangangalaga, mabilis itong magbabalik sa kanyang buo at muling magbibigay ng kaakit-akit na amoy. Si Rosemary ay tulad ng mga taong may sensitibong kaluluwa, madali silang masaktan, ngunit may kakayahang magpagaling at maging mas malakas kapag inaalagaan at minamahal ng tama. Ang halaman na ito ay isang simbolo ng pagiging maselan at sensitibo at pati na rin ng lakas na matatagpuan sa mga mahihirap na panahon. Aloha, romantiko na kakarelax. At huling-huli, si Aloha, ang aloe vera, isang halaman na may banayad at nakaka-relax na personalidad. Laging nagbibigay ng kapayapaan at kalmado si Aloha kay Lina, parang isang kaibigan na madaling lapitan, palaging handang magbigay ng aliw sa oras ng pangangailangan. Ang mga malalapad na dahon ng aloe vera ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat, parang paalala na sa mga oras ng paghihirap, laging may pagkakataon para sa pagpapagaling at pagbangon. Ang aloe vera ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanya at tuwing tinitingnan ito, nararamdaman niyang namumuhay siya sa isang espasyo ng kalmado at walang alalahanin. Hindi lamang si Lina, kundi pati ang mga tao sa kanyang paligid ay nagsimulang mapansin ang mga himala sa kanyang hardin. Ang mga bata ay madalas dumaan, nauupo sa tabi ng mga paso, nagtatanong kung paano mag-alaga at natututo tungkol sa bawat uri ng halaman. Hindi lamang ang mga bata, kundi pati na rin ang mga kapitbahay at mga kaibigan sa baryo ay nagsimulang magbahagi na nararamdaman nila ang inspirasyon mula sa mga halaman sa hardin ni Lina. Ang mga kapitbahay at mga taong sumusubaybay sa kanyang Facebook page ay nagsimulang magbigay pansin sa mga kwento ng kanyang mga halaman. Madalas siyang magbahagi ng mga larawan ng bawat halaman, kasama ang mga kwento tungkol sa kung paano sila lumalaki at ang pasensya na ibinibigay nila sa buhay. Ang mga kwentong iyon ay hindi lamang tungkol sa mga halaman, kundi pati na rin tungkol sa buhay, pagmamahal, at pangangalaga sa bawat sandali. Isang kaibigan ni Lina, matapos makita ang larawan ni Kalbo, ay nagsimulang magtanim ng cactus sa kanyang sariling hardin. May isa pang kaibigan na nagsabi na ang mga kwento tungkol kay Rosemary at ang katatagan nito ay nakatulong sa kanila upang malampasan ang mga mahihirap na panahon sa kanilang buhay. Napagtanto ni Lina na ang mga halaman na ito ay hindi lamang nagpapaganda ng kanyang tahanan, kundi naging mga inspirasyon, nagdadala ng kapayapaan sa mga taong tinitingnan sila. Bawat dahon, bawat sanga ng halaman ay may sariling kwento at sa pamamagitan ng mga kwentong iyon, hindi lamang niya ibinabahagi ang pagmamahal sa mga tao sa paligid niya, kundi nagsisilibing mensahe rin ito ng katatagan, sensitivity, at pagmamahal. Ang kanyang maliit na hardin ay naging isang lugar, hindi lamang para magpahinga, kundi isang buhay na pinagmumulan ng inspirasyon kung saan maaaring matagpuan ng bawat isa ang kapayapaan, inspirasyon, at pag-asa sa bawat dahon. Isang umaga, habang inaalagaan ni Lina si Kaloy Calatea, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang dating estudyante, isang batang babae na naging bahagi ng kanyang buhay ng ilang taon na ang nakalipas. Binuksan ni Lina ang mensahe at ang kanyang mga mata
ay lumiwanag habang binabasa ang mga simpleng pero makapangyarihang salita. Tita Lina, habang tinitingnan ko po ang mga halaman ninyo, parang nararamdaman ko ang katahimikan. Ang mga dahon ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Salamat po sa pagbabahagi ng inyong hardin sa amin. Ngumiti si Lina, naramdaman ang kasiyahan na kumakalat sa kanyang puso. Hindi niya akalain na isang simpleng oras ng pag-aalaga sa mga halaman ay maaaring magdulot ng ganoong epekto sa ibang tao. Naalala niya ang mga taon ng pagtuturo, ang mga batang iyon na ngayon ay lumaki na ngunit hindi nakalimot sa kanya. Isang maliit na mensahe mula sa isang estudyante ang nagbigay init sa kanyang puso. Kasunod nito, isang mensahe mula sa isang kaibigan, isang inasanayon, ibinahagi ng kaibigan na pagkatapos nilang bisitahin ang hardin ni Lina, naramdaman niyang nabigyan siya ng bagong lakas. Ang anak ko po ay laging gustong dumaan sa bahay ninyo tuwing hapon, umuupo sa tabi ng mga halaman at nakikinig sa mga kwento ninyo tungkol sa kanila. Ako po ay nakaramdam ng kapayapaan at pagre-relax. Maraming salamat po dahil gumawa kayo ng ganitong espasyo. Binasa ni Lina ang mensahe at muling naramdaman ang labis na kaligayahan. Hindi ang sikat o ang pagpapahalaga mula sa malalayong tao ang pinakamahalaga para sa kanya, kundi ang mga mensahe mula sa mga malalapit na tao, mga taong nakaramdam ng kapayapaan mula sa hardin na kanyang inaalagaan. Ang mga salitang iyon ay mga pasasalamat mula sa puso, mga pagbabahagi na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang ginagawa niya ay may halaga. Umupo si Lina sa kanyang luma at simpleng mesa, pinapansin ang banayad na ihip ng hangin. Iniisip niya ang mga nakaraang taon, ang paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na hardin na may ilang paso ng halaman, mga hakbang na simple ngunit puno ng kahulugan. Hindi niya kailangan maghanap ng kasikatan o maging isang tanyag na personalidad para maramdaman ang halaga ng kanyang buhay. Napagtanto niyang ang kanyang misyon ay hindi para ipaalam sa lahat ang kanyang pangalan, kundi para magbigay ng maliliit na sandali ng kapayapaan at kasiyahan sa mga tao sa kanyang paligid. Naalala niya ang mga pagkakataon ng pagbabahagi ng mga sandali sa mga paso ng halaman, ang mga tahimik na pag-uusap, walang pagmamadali. Bawat ngiti ng mga bata kapag tinanong nila siya tungkol sa mga dahon, bawat usapan sa mga magulang sa nayon, naramdaman ni Lina na nagawa niyang magsagawa ng isang maliit ngunit kumpletong misyon. Hindi kailangang mag-organisa ng malalaking kaganapan o magtagumpay ng malaki. Sapat na ang pagbabahagi ng kaunting kapayapaan upang magbigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Ang pagiging simple ng paraan ng pag-aalaga niya sa mga halaman, ang mga kwento na kanyang isinasalaysay, at ang malasakit na ibinibigay niya sa bawat tao sa kanyang paligid ay siyang layunin niyang isulong para sa komunidad. Napagtanto ni Lina na ang kaligayahan ay hindi isang bagay na kailangang hanapin sa malalayong lugar, kundi matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa mga simpleng kilos na may malasakit. Habang tumatagal, naramdaman ni Lina na bawat sandali ng pag-aalaga sa mga halaman, bawat umaga na nagigising siya at nakikita ang mga berdeng dahon, at bawat pag-uusap na may mga kaibigan ay nagdudulot sa kanya ng pakiramdam ng kabuuan. Ang mga maliliit na sandali na ito ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kagalakan na hindi pa niya nararanasan dati. Hindi na niya nararamdaman na may kulang. Hindi na niya iniisip na kailangan niyang makamit ang isang bagay na malaki para maramdaman ang kanyang halaga. Natagpuan niya ang kabuuan sa mga pinakasimpleng bagay, sa pag-aalaga ng bawat dahon, sa mga mensaheng puno ng pagmamahal, sa pagbabahagi ng isang luntiang espasyo sa mga tao sa paligid. Bawat beses na makikita niyang may bagong dahon, bawat beses na makikita niyang ang mga halaman ay lumalaki, naramdaman niyang ang kanyang sariling buhay ay kasabay ding lumalago at yumayabong. Napagtanto ni Lina na ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto.
at hindi rin kailangang puno ng malalaking tagumpay. Sapat na ang magkaroon ng mga sandali ng kapayapaan, mga tapat na kaibigan, at mga halaman na palaging nandyan upang magsilbing kasama. Ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng kabuuan at kaligayahan mula sa mga simpleng bagay ay nagbigay kay Lina ng isang malalim na kahulugan sa kanyang buhay. Sa mga mensahe mula sa mga estudyante, mula sa ina sa nayon, at sa bawat taong dumadaan sa kanyang maliit na hardin, naramdaman ni Lina na ang kanyang misyon, kahit maliit, ay talagang may kabuluhan. Natagpuan niya ang kasiyahan sa pagbabahagi ng kapayapaan, at iyon ang pinakamahalaga. Ang buhay ni Lina, puno ng mga simpleng sandali ng kaligayahan, ay isang patunay na ang kaligayahan ay hindi nasa malalayong lugar, kundi laging nariyan sa mga simpleng bagay sa paligid natin. Isang hapon, habang si Lina ay nagdidilig ng mga halaman sa kanyang hardin, narinig niyang may kumatok sa pinto. Tumingala siya at nakita si Mara, ang apo ng kanyang kapitbahay, na nakatayo sa labas ng bakod. Si Mara, isang batang babae na nasa edad 10, ay laging masigasig sa mga kwento ni Lina tungkol sa mga halaman, at tuwing may pagkakataon, dumadaan siya upang matutunan pa ang tungkol sa mundo ng mga maliliit na paso. Lina, po, pupunta po ako ngayong araw para maglaro, sigaw ni Mara. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kasabikan. Gusto ko pong makita ulit ang hardin niyo. Pwede po bang magkwento kayo ulit tungkol sa mga halaman? Ngumiti si Lina at binuksan ang pinto para kay Mara. Agad na tumakbo si Mara patungo kay Kaloy Kalatea. Tinitingnan ang mga dahon nitong may mga kakaibang guhit. Pagkatapos ay dumaan sa tabi ni Kalbo, ang matibay na cactus. Lina po, bakit po ang bagal tumubo ng cactus na ito? Akala ko po, mabilis itong lumaki. Tanong ni Mara, puno ng kuryosidad. Lina ay umupo at malumanay na nagpasimula ng sagot. Si Kalbo po ay lumalaki ng mabagal pero matibay. Kaya niyang mabuhay sa mga matinding kondisyon, at iyon po ang dahilan kung bakit siya espesyal. Lahat ng halaman may kanya-kanyang takbo ng buhay. Katulad natin, si Mara ay nakikinig ng mabuti at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Naramdaman ni Lina na ang mga kwento niya ay hindi lamang nagpapalawak ng kaalaman ni Mara tungkol sa mga halaman, kundi nagbibigay din sa batang ito ng pakiramdam ng kapayapaan mula sa kalikasan. Matapos ang ilang sandali ng pagtingin sa mga halaman, si Mara ay nagtanong, Lina po, kung gusto ko pong magbigay ng halaman kay Mama, matutulungan niyo po ba ako? Nagulat si Lina ng kaunti, ngunit ngumiti siya at sumagot, Oo naman, Mara. Anong klase ng halaman po ang gusto mong ibigay kay Mama? At gusto mo po bang may pangalan at kwento ang halaman? Gusto ko pong ibigay sa kanya ang isang halaman na may pangalan at kwento. Mabilis na sagot ni Mara. Gusto po niya ang mga bulaklak at gusto ko pong magbigay sa kanya ng espesyal na regalo. Napangiti si Lina at nadama ang init sa kanyang puso. Naiintindihan niya na ang kanyang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa mga halaman, kundi tungkol din sa pagmamahal at kasiyahan na maaaring ibigay ng mga halaman sa iba. Kung ang nanay mo po ay mahilig sa mga bulaklak, pwede po nating bigyan siya ng tsad ng rosemary. Isang rosemary na hindi lang maganda, kundi may amoy na nakakapagbigay kalmado. Kung gusto mong may kwento po siya, pwede natin itong tawaging rosemary, halaman ng pagmamahal, dahil ang amoy po ng mga bulaklak nito ay parang paalala ng pag-aalaga at pagmamahal. Nasisiyahan si Mara sa ideya. Sige po, rosemary na lang po ang ibibigay namin sa Mama. Gusto ko po may kwento ito na magsasabing ang halaman na ito ay para magbigay sa Mama ko ng pakiramdam na siya ay laging minamahal at mapayapa. Ngumiti si Lina ng maligaya, naramdaman ang kasiyahan ni Mara sa ideya. Tuwang-tuwa si Lina habang naghahanda siya ng isang bagong rosemary plant. Isinulat ang pangalan ng halaman at ang kwento na nais iparating ni Mara. Bagamat simpleng gawaing ito,
Para kay Lina, ito ay isang mahalagang sandali. Naisip niya na ang pagbibigay ng halaman ay hindi lang isang bagay na materyal, kundi isang pagpapahayag ng kasiyahan at pagmamahal. Matapos magbigay ng halaman kay Mama Mara, ang batang si Mara ay hindi lang nakatanggap ng pagmamahal mula sa kanyang ina, kundi mula sa buong komunidad sa kanilang paligid. Ang mga kaibigan ni Mara at mga tao sa baryo ay nagsimulang magtanong tungkol sa mga halaman na pwedeng gawing regalo at muling ibinahagi ni Lina ang kaligayahan sa pamamagitan ng mga kwento at halaman sa kanyang hardin. Sa bawat pagkakataon na may magtatanong tungkol sa halaman, si Lina ay natutuwa at maingat na pinipili ang mga tamang halaman, nagsusulat ng pangalan at kwento para sa bawat isa. Ang mga maliliit na halaman mula sa kanyang bahay ay unti-unting naging mga espiritual na regalo para sa mga tao sa buong baryo. Ang bawat halaman ay hindi lang isang regalo, kundi isang mensahe ng pagmamahal, pangangalaga, at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Ang mga halaman ay hindi lang basta mga buhay na nilalang sa hardin ni Lina, kundi naging mga tagapagdala ng kasiyahan, nagbubukas ng mga koneksyon at relasyon sa bawat isa. Naisip ni Lina na sa mga simpleng sandali ng pagbibigay at pag-aalaga ng mga halaman, siya ay nagdadala ng malalim na kasiyahan sa mga buhay ng iba. Ang mga kwentong ganito ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-aalaga ng mga halaman ay hindi lang isang libangan, kundi isang misyon na may malaking kahulugan. Lumikha siya ng isang espasyo na hindi lang para mag-alaga ng mga halaman, kundi isang lugar na nagpapalago ng pagmamahal at koneksyon sa komunidad. Si Lina ay natutunan na sa mga simpleng bagay, ang malalim na epekto ay maaaring magbukas ng mga puso at magdala ng kapayapaan sa mga tao. Ang maliit na hardin ni Lina na puno ng mga luntiang halaman ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at ng komunidad sa paligid niya. Bawat dahon, bawat bagong usbong ay may kwento ng pagtitiyaga, pagmamahal, at koneksyon sa kalikasan. Hindi na nararamdaman ni Lina ang kalungkutan o kakulangan. Sa halip, sa katahimikan ng kanyang hardin, natagpuan niya ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Habang lumilipas ang mga araw, ang hardin ni Lina ay hindi lamang naging isang pribadong espasyo, kundi isang bahagi na ng buong nayon. Isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring magpahinga, mag-usap, at magsalo-salo upang maranasan ang mga sandali ng kapayapaan. Ang mga bata, ang mga kapitbahay, at ang mga kaibigan ni Lina ay natagpuan ang kagalakan sa bawat paso ng halaman, sa mga maliliit na kwento tungkol sa mga halaman, at sa pagmamahal na iniaalay ni Lina para sa mga ito. Nang ibigay ni Mara kay Lina ang isang paso ng rosemary, kasama ang isang kwento tungkol sa halaman at isang mensahe ng pagmamahal, napagtanto ni Lina na mula sa isang maliit na paso ng halaman, nagawa niyang magbigay ng kasiyahan at koneksyon sa iba. Ang mga luntiang halaman ay hindi lamang nagbigay ng kagandahan sa espasyo, kundi nagsilbing espiritual na regalo, isang simbolo ng pagmamahal at pangangalaga. Sa bawat mensahe, bawat pasasalamat, lalo pang natutunan ni Lina na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa kasikatan o mga malalaking tagumpay, kundi mula sa pagbabahagi ng maliliit na bagay na tapat at totoo. Ang bawat bagong dahon, ang bawat paglago ng mga halaman ay nagpapatunay ng isang makulay na paglalakbay na kanyang tinahak, at sa bawat hakbang, nararamdaman niyang ang kanyang puso ay naging mas mainit, mas payapa, habang tinitingnan ni Lina ang kanyang hardin, kung saan bawat halaman ay may kwento, kung saan bawat kaibigan ay nakakahanap ng kasiyahan at kapayapaan. Ngumiti siya. Natutunan na niya na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi malayo o mahirap hanapin. Nahanap na niya ito sa mga maliliit na sandali, sa tabi ng mga halaman,
sa pagmamahal at tapat na koneksyon sa mga tao sa paligid. Ngayong araw, hindi na niya kailangan pang maghanap ng kaligayahan sa malalayong lugar. Nahanap na niya ito sa mga simpleng sandali kasama ang mga halaman, sa pagbabahagi ng pagmamahal at sa pagiging konektado sa mga tao. Nalaman ni Lina na ang kaligayahan ay hindi isang bagay na kailangang hanapin sa buong buhay, kundi nandyan na sa ating paligid, sa mga simpleng bagay na mayroon tayo. Ang maliit niyang hardin na puno ng luntiang mga halaman ay naging isang ilaw na kumikinang sa puso ng bawat isa. At siya, sa pamamagitan ng pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan, ay natagpuan ang isang uri ng kapayapaan na walang makakapantay. Para kay Lina, ang kaligayahan ay ang makapag-live ng buo sa bawat sandali ng buhay, kung saan ang bawat dahon, bawat halaman, ay nagdadala ng pagmamahal at buhay. Ang pagtatapos ng kwento ay hindi ang pagtatapos ng lahat, kundi isang hakbang patungo sa pagpapatuloy ng isang makulay na paglalakbay. Ngumiti si Lina habang tinitingnan ang hardin, kung saan ang mga dahon ay patuloy na sumisibol at ang kanyang puso, tulad ng mga bagong usbong, ay patuloy na lumalaki araw-araw.